Sa Mataong Maynila, may isang sulok na tinatawag nilang lihim na hardin. Hindi ito nakikita sa mapa. Matatagpuan mo lang ito kung hinahayaraang mong gabayang ka ng iyong puso. Dito, sa loob ng isang abandonadong compound, nagtatago ang isang oasis ng mga bulaklak, lalo na ang mga rosal na puti at pula. Si Tala, isang freelance na illustrator, ang may-ari ng lihim na harding ito, hindi sa papel, kundi sa kaluluwa. Araw-araw, pagkatapos niyang magtrabaho, dinadalaw niya ang hardin, nagtatanim, nagdidilig, at nakikipag-usap sa mga halaman. Sa edad na 28, si Tala ay kontento sa tahimik niyang buhay kung saan ang tanging love life niya ay ang pag-aalaga sa mga bulaklak. Naniniwala siyang ang tunay na pag-ibig ay parang isang bihirang orkidyas. Mahirap hanapin, mas mahirap alagaan. Isang hapon, habang nagdidilig siya sa ilalim ng sunset, may biglang bumagsak mula sa pader. "Aray! Sino ka?" sigaw ni Tala, napahawak sa dibdib. Ang nakita niya ay isang lalaking matangkad, may maayos na buhok at salamin, nakasuot ng damit pang opisina na punit ang layayan. Si Rafael, isang arkitekto mula sa kalapit na business tower. "Pasensya na, hinahabol ako ng kliyente. Kailangan kong makalabas. Akala ko shortcut ito," bulong ni Rafael habang pinapagpagan ng sarili. Mukha siyang natataranta, ngunit nang lumingon siya at nakita ang hardin at si Tala, biglang huminto ang kanyang mundo. Ang mga mata ni Rafael ay kumikinang sa paghanga, hindi sa ganda ng hardin, kundi sa ganda ni Tala, na may alikabok sa pisngi, nakangiti dahil sa inis, at ang buhok na natatakpan ng puting sombrero. Isang iglap, tila tumigil ang ingay ng lungsod. "Ang lugar na ito, at ikaw, parang kayong isang pantasya," sabi ni Rafael, at halip na tumakas, umupo siya sa tabi ng isang bench at kinuha ang kanyang sketchpad. "Pwede ko bang iguhit?" Si Tala, na sanay sa pag-iisa, ay biglang nakadama ng kakaibang kaba. Ang araw na iyon ay hindi lang nagdala ng isang bisita sa kanyang lihim na hardin, nagdala rin ito ng isang kislap na biglang binuhay sa kanyang mundong matagal nang natutulog. Mula noon, naging regular na bisita si Rafael sa lihim na hardin. Sa halip na tumakas, naghahanap na siya ng dahilan para bumalik. Si Tala, na mahiyain noong una, ay dahan-dahang bumukas. Natutunan niyang si Rafael ay isang perfectionist sa trabaho, ngunit isang malaking bata pagdating sa kalikasan. Ikinuwento niya kay Tala ang mga pangarap niyang disenyo, mga gusaling may mga halaman, mga parke sa gitna ng mga matataas na gusali. Si Tala naman ay nagkwento tungkol sa bawat bulaklak, ang kahulugan ng bawat kulay, at kung paano niya inalagaan ang hardin mula sa pagiging basurahan. "Alam mo, Tala," sabi ni Rafael isang gabi habang tinatapos niya ang isang sketch ng mga jasmine, "ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa shortcut na yan." Nagtawanan sila, ngunit sa loob ni Tala, naramdaman niya ang init ng pagmamahal na slowly blooming, parang isang rosebud na handa ng bumuka. Isang Biyernes, nagdala si Rafael ng coffee at churros. Doon sila nag-usap tungkol sa mga mas seryosong bagay. Ang takot sa pagkabigo, ang pressure mula sa pamilya, at ang lihim nilang takot na mag-isa sa mundo. "Hindi ako naniniwala sa fairy tales, Rafael," sabi ni Tala habang inaayos nang ang mga dead leaves. "Ang pag-ibig ay hindi lang happy ending. Kailangan nitong i-maintain, kailangan nitong diligan, at minsan kailangan mong mag-trim ng mga parts na masakit." "At handa akong maging gardener mo, Tala," sagot ni Rafael, tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. "Hayaan mo kong maging part ng maintenance ng puso mo." Ang sandaling iyon ay puno ng pag-asa, ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang linggo silang hindi nagkita. Hindi tumawag si Rafael at wala siyang text. Nag-alala si Tala. Parang biglang nalanta ang ilang bulaklak sa hardin. Nang bumalik si Rafael, may kalungkutan sa kanyang mga mata. Sinabi niyang kailangan niyang umalis. Inalok siya ng isang malaking project sa ibang bansa. Isang pangarap na hindi niya maaaring tanggihan.
Aalis siya sa loob ng 2 araw. Tala, alam kong mabilis, pero hindi ko kayang umalis nang hindi ko ito sinasadi. Ani niya, kinuhang kamay ni Tala. Mahal kita. Simula noong araw na nahulog ako sa pader, nahulog na rin ako sa'yo. Pero hindi ko kayang dalhin ang lihim na hardin sa ibang bansa. Biglang tumindi ang takot ni Tala. Ang orchid na inaasahan niyang mamumulaklak ay biglang nanganganib malanta. Hinila niya ang kamay niya. Huwag mong sabihin yan kung aalis ka lang rin, Rafael. Ang tanging nasabi niya, at tumakbo siya palayo. Iniwan si Rafael na nag-iisa sa gitna ng kanyang lihim na hardin. Ilang araw ang lumipas, hindi na bumalik si Rafael. Tanging ang mga alaala na lang niyang nandoon sa bawat sulok ng hardin. Sa sketchpad na iniwan niya, sa upuan kung saan sila nagtawanan, at sa spot kung saan siya nahulog. Dahil sa kalungkutan, hindi na pinansin ni Tala ang Ardin. Nagsimulang mga lanta ang mga bulaklak. Isang araw, nang nagdesisyon siyang bumalik para ayusin ang mga halaman, nakita niya ang isang maliit na sobre na nakasabit sa pula niyang rosal. Sa loob, may sulat kamay ni Rafael. Mahal kong Tala, umalis ako, pero hindi kita iniiwan. Ang hardin mo ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng pananampalataya. Hindi mo kailangang makita ito araw-araw para maniwala kang nandoon pa rin. Isang bagay ang hindi ko nasabi. Ang project ko sa ibang bansa ay tungkol sa paggawa ng sustainable park sa gitna ng metropolis. Ang design ko, ito ang lihim na hardin. Inilabas ko ang hardin mo para makita ng mundo. Ang bawat bulaklak, ang bawat disenyo ay inspirasyon mo. At sa loob ng 1.5 taon, babalik ako. Hindi lang bilang isang arkitekto, kundi bilang isang gardener na handang magtanim ng pangako. Kapag nakita mong tumaas ang pulang bandila ng lihim na hardin sa taas ng project ko, nandoon na ako. Hintayin mo ko, Tala. Diligan mo ang ating pag-ibig. Nagmamahal, Rafael. Tila nabuhay muli ang puso ni Tala. Niyakap niya ang sulat. Hindi siya nito iniwan, binigyan siya nito ng layunin. Nagdaan ang mga buwan. Araw-araw, dinidiligan ni Tala ang hardin. Hindi lang ang halaman, kundi ang pangako ni Rafael. Bawat diligan niya ay isang pagpapakita ng kanyang pananampalataya. At pagkatapos ng 1 taon at kalahati, habang nakaupo siya sa kanyang lihim na hardin, nakita niya ito. Sa tapat ng kalye, sa ibabaw ng pinakamataas na floor ng bagong tatayong tower na puno ng mga halaman, dahan-dahang itinaas ang isang flag. Hindi ito pula, kundi puting bandila na may nakaguhit na pulang rosal. Ang simbolo ng kanilang lihim na hardin. Naiyak si Tala. Tumakbo siya palabas, hindi alintana ang alikabok at ingay ng Maynila. Pumasok siya sa labi ng gusali at umakyat sa itaas. Nang bumukas ang elevator, nandoon si Rafael. Nakasabit ang kanyang ID, ngunit handalit sa suit, nakasuot siya ng khaki na pantalon at gardening gloves. May hawak siyang puting rosal at nakangiti. Ang mga mata ay kumikinang pa rin. Binalikan ko ang lihim na hardin ko. Bulhong ni Rafael at iniabot ang bulaklak. Hindi na yan lihim na hardin, Rafael, sagot ni Tala habang tumutulo ang luha. Ito na ang hardin ng ating pangako. Sa gitna ng metropolis, sa tuktok ng isang gusali, nagtagpo ang 2 kaluluwang pinag-isa ng isang shortcut at ng isang hardin ng mga bulaklak. Hindi man perpekto, ang pag-ibig nila ay parang mga rosal. Nangangailangan ng tiyaga, ngunit sulit ang bawat bulaklak na sumisibol. Sa wakas, nagkita na sina Tala at Rafael. Ang pagbabalik ni Rafael ay hindi lamang nagdala ng puting rosal. Nagdala rin ito ng isang bagong face sa buhay nilang dalawa. Ang unang taon ng kanilang relasyon, pagkatapos ng muling pagkikita, ay puno ng bliss. Tulad ng sariwang garden soil na handa ng tamnan. Nagsimulang magtrabaho si Rafael bilang pangunahing arkitekto sa Garden Tower Project. At si Tala naman ay naging design consultant para sa mga landscape ng gusali. Ang kanilang lihim na hardin
ay naging blueprint para sa isang mas malaking pangarap. Ang ganda ng pakiramdam na magkasama tayong nagtatrabaho, sabi ni Tala isang gabi, habang nagtitinginan sila sa sketch ng rooftop garden na kanilang idinisenyo. Parang dinidiligan natin ang pag-ibig sa harap ng buong Maynila. Ngulit, ang pag-ibig na public ay may kaakibat na pressure. Sa loob ng garden tower, kung saan may mga shareholders at deadlines, hindi laging madali. Si Rafael bilang chief architect ay laging nasa stress. Ang bawat delay sa construction ay nagdudulot ng init ng ulo at madalas na pagtatalo. Bakit hindi mo nalang sundin ang orihinal na plano, Rafael? Ang halaman ng priority natin, hindi ang parking lot. Reklamo ni Tala isang hapon, matapos i-adjust ni Rafael ang disenyo para magbigay daan sa mas maraming commercial space. Hindi mo naiintindihan, Talat. Kailangan nating makipagkompromiso para mabuhay ang project. Kung walang pondo, walang hardin. Sigaw ni Rafael. Ang kanilang mga pagtatalo ay nagsimulang maging madalas. Sa halip na maging sanctuary, ang lihim na hardin ay naging lugar ng pagtakas ni Tala sa init ng trabaho. Ang dating gardener na mapagmahal ay naging boss na laging abala. Hindi na sila nagkakaroon ng mga date sa hardin. Ang mga churros at coffee ay napalitan ng late-night meetings at emails. Ang rosal na simbolo ng kanilang pangako ay tila nalalanta sa gitna ng mga steel beams at simento ng construction site. Tila natuklasan nilang mas madaling magtanim ng pag-ibig noong magkalayo sila, kaysa ngayon na magkasama sila, ngulit nalulunod sa trabaho. Dahil sa pagod, nagdesisyon si Tala na bumalik sa kanyang orihinal na lihim na hardin, yung compound na unang pinagtagpuan nila. Gusto niyang balikan ang tahimik na simula, ang lugar kung saan ang pag-ibig ay simple at hindi corporate. Nakita niya doon ang isang mess. Dahil sa bagong konstruksyon sa paligid, ang lumang pader ay nagkaroon ng crack at nagumpisa nang makapasok ang ingay at basura. Ang sanctuary ay nasisira na. Habang inaayos ni Tala ang mga nalantang halaman, may natagpuan siyang isang lumang journal ni Rafael na naiwan niya noong umalis siya. Sa isang pahina, nakasulat, "Ang lihim na hardin ni Tala. Ito ang aking gabay. Ang bawat gusiling na itatayo ko ay kailangang magkaroon ng kaluluwa. Ang kaluluwa na ito ay Tala. Pero higit sa lahat, kailangan kong alalahanin na bago ako magtayo ng gusiling, kailangan kong panatilihin ang hardin na nasa loob niya." Napaiyak si Tala. Hindi siya nagbago. Hindi nagbago ang pangarap niya. Nagbago lang ang priority ni Rafael dahil sa stress ng mundo. Kinagabihan, nakaupo si Rafael sa office niya, nagtatrabaho. Halos 2 oras na siyang hindi tumitingin sa telepono. Nang buksan niya ang chatbox ni Tala, nakita niyang may huling mensahe ito. "Pumunta ka sa lumang hardin. Kailangan mong alalahanin kung sino ka." Pagdating ni Rafael sa lumang compound, nakita niya si Tala na nakaupo sa tabi ng basag na pader. Pinipilit ayusin ang mga vines na nalanta. "Tala, anong ginagawa mo rito? Delikado na dito." Sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Ang pag-ibig din natin, Rafael, delikado na." Sagot ni Tala, hindi tumitingin. "Nakalimutan mo na kung bakit mo itinatayo ang gusiling iyon. Hindi para sa profit, Rafael. Para sa hardin." Huminga ng malalim si Rafael. "Tama ka. Nalunod ako sa deadlines at budgets. Naging architect ako pero nakalimutan kong maging gardener." Lumuhod siya sa tabi ni Tala at pinagmasdan ang cracks sa pader. "Hindi ko inaayos ang mga bulaklak. Hinahayaan ko lang silang mamatay. Patawad, Tala. Hindi ko ito gusto." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng lumang hardin, nagkapatawaran sila. Ngunit may isang tanong na nanatili. Paano nila pangangalagaan ang kanilang simpleng pag-ibig sa gitna ng kanilang malaking pangarap? Ang lihim na hardin ay nasisira na. Kailangan nilang magtayo ng panibagong sanctuary. Pagkatapos ng gabi ng pag-uusap, may malaking pagbabago sa attitude ni Rafael.
Sa sumunod na araw, nag-apologize siya sa team niya at binago niya ang priorities ng project. Ang ating garden tower ay hindi lang dapat maging mataas na gusali. Ito ay dapat maging sanctuary, ani niya sa kanyang mga kasamahan. Inuna niya ang landscape design ni Tala at tinuon ng pansin sa rooftop garden. Inilipat nila ni Tala ang mga halaman mula sa lumang compound patungo sa rooftop ng tower, parang isang seremonyal na paglilipat ng kanilang lihim na hardin patungo sa kanilang hinaharap. Habang ginagawa nila ito, natutuklasan nilang maganda ang kanilang dynamic kapag partner sila at hindi magkaaway. Isang araw, sa rooftop na puno na ng lunti ang halaman, kinuha ni Rafael ang kamay ni Tala. Sa gitna ng bagong hardin, may itinanong siya. Tanda mo, Tala, sinabi mo na ang tunay na pag-ibig ay parang isang bihirang orkimya. Mahirap hanahan, mas mahirap alagaan. Oo, tanda ko, Rafael. Bakit? Ngumiti si Rafael. Sa buong oras na wala ako, naghanap ako. Hindi lang ng inspirasyon para sa project, kundi ng isang bagay na sisimbolo ng ating pangako ngayon. Hindi na tayong rosal na kailangang itrim. Tayo ay orchid na kailangang ingatan at protektahan. Kinuha ni Rafael ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob, hindi singsing, kundi isang bihirang Philippine waling-waling orchid na nasa isang maliit na pot. Hindi ko ito itatanim sa lupa, Tala. Ilalagay natin ito sa glass dome dito sa gitna ng hardin. Hinding-hindi ko na haayaang mawala ito sa paningin ko. Hinding-hindi ko na hahayaang mawala ang pagmamahal ko sa iyo sa gitna ng trabaho. Papakasalan mo ba akong gardener na ito at tulungan akong alagaan ang ating garden tower? Hindi na kailangang mag-isip ni Tala. Niyakap niya si Rafael ng mahigpit. Oo, Rafael, aalagaan natin ang ating orchid at ang ating pangako, ngayon at magpakailanman. Ang garden tower ay hindi lang naging isang gusali sa Maynila. Ito ay naging simbolo na ang pag-ibig tulad ng kalikasan ay nangangailangan ng patuloy na atensyon, pangangalaga at commitment para ito ay mamulaklak ng matagal at maganda. Ang lihim na hardin ay naging publikong pangako.